Sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, naitala ang pinakamaraming naibuga nitong asupre na mahigit 1,000 tonelada kada araw. Nagpaalala ang PHIVOLCS sa mga apektadong residente dahil ilang lugar sa paligid ng bulkan ang nakakaranas ng volcanic smog o VOG. Nakatutok ang ahensya lalo't posibleng lumala pa ang sitwasyon sa mga lugar na apektado dahil sa bagong bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Tumataas yung chances talaga ng magmatic eruption. Tuloy-tuloy ang degassing o sulfur dioxide gas emission ng Bulkang Canlaon. Sa videong ito nakuha ng PHIVOLCS, kita ang puting usok na lumalabas mula sa bulkan. Indikasyon na mataas pa rin ang tsansa ng magmatic eruption o yung mapanganib na pagsabog. Sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, mas tumaas pa ang volcanic sulfur dioxide gas emission mula sa bunganga ng bulkan. Kahapon, panibagong record na pinakamataas na volcanic sulfur dioxide gas emission ang naitala ng bulkan na umabot sa mahigit 11,000 tonelada kada araw ang ibinugang asupre ng Canlaon. Malayo ito sa 300 tonelada kada araw kung nasa unrest level ang bulkan. Ang challenge natin sa Canlaon, wala tayong blueprint ng past magmatic eruption. Hindi natin alam kung paano magpo-progress ang isang magmatic eruption sa Canlaon dahil hindi pa natin ito nararanasan. Hindi katulad nung ngayon na marami tayong experience. Mula naman sa mahigit 300 na naitalang volcanic earthquakes, bumaba ito sa 79 sa nakalipas na magdamag. Pero hindi daw ito indikasyon na pababa na ang pag-aalboroto ng bulkan. Ang baseline po natin sa Canlaon kapag ito po ay nasa quiescence o yung tahimik at ay yung nasa 0 to 5 lang, no? And then pag nasa medyo moderate level of unrest, nasa mga 20, 30, ganyan, no? So mababang numbers. Pero ngayon, ang binibilang natin ay halos daan-daan. Nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na nakatira malapit sa Bulkang Canlaon na hanggat maaari ay limitahan ng outdoor activities. Ito ay dahil sa pagkalat ng volcanic VOG dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Sa abiso ng PHIVOLCS, kanilang sinabi na kung hindi maiwasang lumabas ay gumamit ng N95 face mask o minom ng maraming tubig para mabawasan ang throat irritation or constriction. Sa ngayon ay may mga lugar na naapektado ng sulfuric fumes. Kabilang dito ang Barangay San Miguel, La Carlota City, Barangay Masulog, Barangay Pula, Canlaon City, Barangay Codcod, San Carlos City at Barangay Inulingan, Moises Padilla. Partikular na pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga individual na may health conditions tulad ng asthma, lung disease, matatanda, buntis at mga bata. Ang matagal na exposure sa volcanic smog ay maaring magdulot ng iritasyon sa mata at respiratory tract. Bukod sa posibleng magmatic eruption, nakatutok din ngayon ng PHIVOLCS sa lahar flow lalo pat papasok na ng PAR ang bagong bagyo na maaring magdala ng maraming ulan. Babala ng PHIVOLCS, mas mapanganib kung magkakasabay ang bagyo, ulan at ang pagsabog ng bulkan. Ito po ay tinatawag na mga syn eruption lahars. Mas damaging po sila than normal lahars dahil ito po ay mainit. Mainit ito. Mas erosive, mas nakakakayod ng dinadaanan nito. Kaya pag ito po ay kumakayod, lalo pong lumalaki ang lahar. At ang init po nito ay maaaring makalapdos ng balat. Nasa alert level 2 pa rin ang bulkan. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.